Great Taste White. Tamang tapang, tamang tamis, at tamang creaminess. Tama ang timpla. Gutom ka na? It's giving! Next Chowking Laureate. Kumpletong sarap saya with 6 Chowking favorites in one plate. Sarap? Let's say yes. Magandang umaga po sa ating lahat, purihin ng Diyos. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ayan po, lakasan po natin dahil sa Panginoon naman yung palakpak. Sa pa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Muli po isang magandang umaga sa inyo. At nanyan ko po tumayo ang lahat sa ating pananambahan sa ating Panginoon. Pero bago po tayo mag-umpisa, batiin po muna natin ating mga kapatid. Kawayan po natin sila at sabihin natin sa magandang umaga po para malungkot po tayong lahat para sa Panginoon. Sayahan po natin para sa Panginoon. Isang magandang umaga po. Kawayan po natin ang bawat isa. Ayan. Tayo po ay sumandaling manalangin at offer natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Ang ating pong mga agam-agam sa ating buhay, dalahin, ibigay natin sa paanan ng Panginoon dahil hindi natin kayang lutasin yan. Sa Panginoon lang makakalutas ang lahat ng ating mga suliranin. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Panginoon, damhin namin ang iyong presensya sa umagang ito. Kami lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Akuin mo po, Panginoon, ang lahat ng aming dalahin, ang aming kabigatan. Tanggapin mo po sa iyong harapan. Ang aming dalangin ay payapain mo kami, ang aming mga kalooban, ang aming mga damdamin. O Diyos, tanging ikaw lang po ang aming pag-asa. Dahil sa iyong anak na si Jesus, kami ay nagkakaroon ng katagumpayan sa aming buhay. Panginoon, salamat sa iyo sa bawat kalakasan ng aming katawan, ng aming buhay. Tanggapin mo po, O Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Kami ay lubos na lumalapit. Pangunahan mo po ang bulwagang ito, na kung saan ikaw po yung aming Panginoon na pag-aalayan namin ang pagsamba. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, ang lahat po kami. Mula sa pag-aawitan namin, Panginoon, mabigyan ka namin ng isang magandang awit, isang gandang tugtog, at patunay na pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, tanggapi po ang aming pasasalamat, ang katanggumpayan ng iyong pangalan, sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Ang sabi ng Psalm chapter 16 verse 8 to 11, sabi po niya ay, I keep my eyes always on the Lord, with Him in my right hand. I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Purihin ang Panginoon. Our eyes are set only sa inyo, Panginoon. We will not be shaken, for we are in your presence. Wala na kaming mahihiling pa, kundi ang manatili sa inyong piling. Dahil sa araw-araw, Panginoon, we feel your goodness, your greatness, at higit sa lahat, your love. Kaya pupurihin, papalakpakan, at aawitan ka namin, Panginoon.
presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. Sitting here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. For who you are, Jesus. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. Subok kang tapat, kailan pa ba?
nararamdaman naming biyaya sa araw-araw, Panginoon. You're holy, righteous, and faithful to us always, Panginoon. Kaya patuloy ka naming sasambahin, for you are the King of Kings, and we bow down in your presence. Panginoon, we feel joy in our hearts, and you have wiped away every fear that we have. Kaya sa kahit anong suliranin man, Panginoon, sa inyo at sa inyo lamang kami mananatili. Found in your hands, fullness
joy, every fear suddenly wiped away. Here in your presence, all my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in awe of your wonders. The kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Here in your presence, all of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in awe of your wonders. The kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone.
beautiful, glorious, and matchless in every way, Panginoon. In your presence, we continue to bow down and be magnified by your love. In Jesus' name we pray. Siya nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Parang ang hina Lakasan natin para sa Panginoon. Mag-umpisa ako sa isang tanong. Tanong na pwede natin kuhanan ng kasagutan. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin sa buhay ng isang tao na nakipag-isa kay Kristo Jesus? What does really mean our new life in Christ? The word in Christ, pagdidiinan ko yan dito sa mensahe kasi in Christ, yung taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ano nga ba ang tunay na kahulugan? At ano yung mga saysay nito sa buhay ng isang mananampalataya? And why should we care to know? Bakit kailangan kong malaman kung ano ba? Kasi ang taong nakipag-isa kay Kristo Jesus, dapat must be transformed. May nangyayaring pagbabago sa ugali, sa asal, o sa anumang gawi ng isang tao. That's why we should be taking care to know. Kailangan natin malaman ang lahat ng mga bagay na yan. Ang mensahe ay pinamagatang reconciled in Christ. A conversation on Ephesians chapter 2 verses 11 to 22. Si Pablo po ang nagsulat nito sa mga taga-Efeso. Tayo po'y manalangin. Amang dakila, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin to the highest praise, glory, and honor. At sa aming mga tatayuan, Panginoon, dalangin po namin na kayo, O Diyos, ang mangusap. Kayo magturo. Hayaan namin ang Espiritu ang siyang magturo sa amin at magbigay ng mga mensahe na pwede po makapagpabago sa aming pananaw, sa aming pagkatao, at ibalawa, puspusin mo kami, Panginoon, ng pagpapala ng kalakasan, kapayapaan at kagalakan, pag-ibig na galing sa aming Panginoong Kristo. Ang mensahero ay magamit lamang na tungtungan ng inyong salita. At kayo po ang siyang maringgan namin. Sa tinig ninyo, Panginoon, nawa merong mabago sa amin sa oras na ito. At hahayaan namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bulwagan na ito. Malaya po kayong mag-usap, magturo, at higit sa lahat, kami ay bigyan ng panibagong katuruan so that we will be able to know you better and better. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Now, pag nababasa natin, reconciliation, reconciled, di ba ito yung mga tao na nagkagalit, tapos magbabate. Sabi nga, di ba, pang ang taong lalo sa mag-asawa, di ba, pag nagkagalit kayo, pag nagbati naman kayo, nandoon daw yung second time around, mas mainit, no, yung pagmamahalan. Dito sa pamagat, reconciled in Christ, si Apostle Pablo po ang sumulat ng Epistle of Ephesians. Now, ito yung isang pwedeng summarize ko, bago tayo lumabas mamaya. Ito yung summarize na pwede natin makuha. In Christ, ang taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. In Christ, God now resides with the people He has reconciled. Yung mga tao doon nakipag-reconcile kay Kristo Jesus ay pinananahanan ng Diyos. Siyempre, saan ba naman mananahan ang Diyos? Di ba sa ating puso, sa ating buhay? At kapag nanahan dito ang Diyos, ibig sabihin, ikaw ay nakipag-isa ng totoo kay Kristo Jesus. And that God, through the Holy Spirit, pwede siyang manahan sa buhay ng isang tao. Now, papakita ko yung ibang pictures dito. Nung lumang tipan kasi, nung Old Testament, historically background, makikita natin, yung tinatawag nilang tabernacle, from Abraham to Moses to Joshua, dito sila nakikipagniig, no? Nakikipag-usap sa Diyos. Ang mga Israelita, dito sila pumapasok. Para lang malaman nila, magdasal sila, mangusap sila sa Panginoon, at Diyos naman ay nangungusap din sa kanila. Especially mga highest priest. Dito sila pumapasok. Dito sila naglalagi. Now, nung panahon naman ng mga hari, nagkaroon na King Saul, King David, and King Solomon. King Solomon is one of the builder of the temple. No? Yung pinakamagandang templo sa Israel na binild ni Solomon. Actually, dapat si David ang mag-build nito eh. Pero hindi siya inilaw ng Diyos. Yung kanyang anak na si Haring Solomon. It was a famous
Extravagant yung kanyang ginawang templo. Talagang ginto. Lahat makikita natin. At dito talaga nakikipagniig yung mga highest priest. So kailangan ng mga highest priest, yung mga punong pare, para sila ang makikipagniig sa presensya ng Diyos. Dadalhin nila yung mga kasalanan ng tao doon sa templo. But now here, si Paul, ang pangangaral ni Paul sa mga tag-Ephesians, noon yan, noong unang panahon. Now, in dwelling place, there is a God's new dwelling place. Yun yung tinatawag ngayon na church. The church is now the new dwelling place. Just like this congregation. Itong church natin. Ito ngayon yung tinatahanan ng Diyos. Now, ang importante rito, yung taong nandito, tayo pong lahat. Not just only the literal church, but the people inside the church. These are God's new dwelling place. Anong ibig sabihin ni Paul? Umpisahan natin sa Ephesians chapter 2, verse 11. Ang sabi ni Paul, before that verse 11, ito yung mababasa niya sa verse 10 ng Ephesians 2, yung sinabi niya na, we are all craftsman ng Diyos tayo. Before the foundation of the world, to do good things. Tayo daw ay pinili na ng Diyos para gumawa ng mabuti para sa ating Diyos. Kaya pagdating ng verse 11, parang meron siyang conclusion, si Paul. And he was talking about the mananampalataya ng Ephesians, doon sa Epeso, the church of Ephesians. Ang sabi niya, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised. So nung panahon kasi nung lumang tipan, si Abraham nakipag-covenant sa Diyos sa pamamagitan po ng pagtutuli o ng circumcision. Just like lalaki. Yun yung kanilang pinanghahawakan. Now, ang sinasabi ni Paul dito, kayong mga Gentiles, and remember that Paul was preaching the good news sa mga Gentiles. Ibig sabihin, hindi Hudyo. Parang tayo, mga foreigners, na hindi tayo talaga ng mga Hudyo. Ito yung mga Gentiles ng panahon nila. Sabi niya, sino pa ba ang manunukso sa inyo, magbubuli sa inyo? Di ba yung mga tuli din, yung mga circumcised na Hudyo? Kasi ginagawa ng mga Hudyo, binubuli nila yung mga Gentiles, kailangan kayo magpatuli muna bago kayo maging Kristiyano. Yun yung naging basihan nila, batayan nila. But then si Paul, ang pinipreach niya rito sa mga Gentiles, hindi na kailangan yan. Tinig may close parenthesis. Which is done in the body by human hands. Ang sinasabi ni Paul, yan namang circumcision using by the hands of God Di ba? Literally, tinutuli ang mga lalaki ng panahon nila by using the hands. Now, ang tinutukoy ni Paul dito, hindi yun ang importante. Ang importante na circumcise ang bawat mananampalataya sa kanilang puso. Nagets natin ang point? Ang point ni Paul, hindi mahalaga yung mga literal na yan, yung mga moral laws na yan, na dapat ipatutupad talaga. At meron pa silang mga batas, di ba? Dapat mag-convert ka muna ng Hudyo, ng Judaism, bago ka ma-convert ng Kristyanismo. And it was very hard sa mga taga-Ephesians. Sa verse 12, again, inulit niya, remember that at the time you were separate from Christ. Separate from Christ. Hindi kilala si Kristo Jesus. And then, ang sabi niya, excluded from citizenship in Israel. Tamang-tama, hindi talaga kayo kabilang sa mga pinangakuan. Sabi ni Paul. Pangatlo, ang sabi niya, and foreigners to the covenant of the promise. Hindi talaga sila kalahok, kasama sa promise na ibinigay kay Abraham. So, saan sila mapupunta ngayon? Wala silang lugar para sa kaharian ng Diyos. At yung huli pa rito sinabi ni Paul, without hope and without God. Para napakasakit, Yung kanilang kilalalagyan talaga, sinasabi rito, separate ka kay Kristo Jesus. Wala kang pagkakilala kay Kristo Jesus. Pag nilagay niyo yung sarili niyo, parang tayo ngayon to. We are all Gentiles na tinutukoy dito sa Ephesians ni Paul. Excluded tayo, hindi tayo kasama doon sa pagiging citizenship of heaven. And even, we are foreigners. Wala tayong alam sa covenant, wala tayong alam sa law. Kaya nga, gawa ng kasalanan kasi walang alam sa law And that promise, sabi ron, you are without hope and without God. Siyempre, pag wala kang Diyos, ano magiging buhay mo? Pero sa verse 13, kumambyo si Paul. Anong sabi ni Paul sa verse 13? But now, kanina sabi niya, formerly, noong kayo ay hindi pa nakakilala kay Kristo Jesus. Pero ngayon, ang sabi niya, but now, in Christ Jesus, you who once were far away, walang relasyon, walang tamang relasyon, hindi kilala si Kristo Jesus, ang sabi niya, have been brought near by the blood of Jesus. Alam niyo, itong tinetake natin every first Sunday, it is a very important symbolic. The blood of Jesus that shed on that cross more than 2,000 years ago, yun po ang naglinis sa mga kasalanan natin. Without the shedding of the blood of Jesus Christ, wala pong kapatawaran ng mga kasalanan natin.
Pasalamatan natin ang Panginoon, palakpakan natin si Lord. You know, the blood of Jesus, wala tayong pagod. Siya talaga yung namatay. It was referring, sinasabi ni Paul sa mga taga-Ephesians, you know, kung di namatay si Kristo Jesus, walang kaligtasan talaga ang sanlibutan. Wala tayong asahan, wala tayong assurance. Pero dahil sa blood of Jesus, salamat sa Panginoong Kristo. And verse 14, sabi ni Paul, for He Himself, meaning si Kristo Jesus, sa sarili niya, He is our peace. Siya yung ating kapayapaan. Bakit? Who has made the two groups, the Jews and the Gentiles, one, and has destroyed. Meron kasing barrier po May balakid, may malaking wall sa kanila. The dividing wall is hostility. Hostility, para sa Tagalog, pag tinignan mo, yung galit at puot ng Diyos, nakapatong sa mga walang pagkakilala sa Diyos. Samantalang itong mga Hudyo, nagmamalaki sila, kabilang makakaranas ng pangako ng Diyos, sa amin nakapatay yan. Samantalang mga Gentiles, kawawa ay mga Gentiles. Now, ang sinasabi dito, si Jesus Christ, yung dalawang nagbabangayan na grupo nung panahon nila, even the New Testament, panahon ni Paul, nila Peter, ng mga disciples, ang sabi niya, kayong dalawang grupo naman talaga Kahit may kaibang lahi kayo, giniba ni Kristo yung nasa gitnang malaking pader sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. To become one, na maging isa. Now, ano nangyari sa atin? Kaya si Jesus Christ, hindi lang siya embodied, no? He is embodied by peace. Hindi lang siya Prince of Peace. Hindi lang siya source of peace. Jesus Christ Himself, ang sinasabi rito, He is our peace. Meron ba kayo nakita mananampalataya? Di ba pagkabagong-bagong mananampalataya, nakakilala kay Kristo Jesus, mainit na mainit. Parang on fire siya, di ba? May kapayapaan. Ganon ang sinasabi rito ni Paul. Dinestroy na nga yan Now, nung dinestroy ni Panginoong Jesucristo yung malaking wall na namamagitan sa Gentiles at saka Hudyo, nawala po yung galit ng Diyos. Tayong lahat dito, nung kinilala natin, tinanggap natin sa puso natin si Jesucristo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, yung galit at puot ng Diyos sa atin, nawash po yun, naalis po yun. Ngayon, meron tayong kapayapaan dahil si Kristo Jesus ang nandito ngayon sa puso natin. The next verse, tingnan natin yung drawing. May drawing ako dyan Yung court of the Gentiles, yes, kita natin dito, di ba? Yan kasi yung temple during the day of Jesus Christ. May mga inner court, mayroong priest, may mga tinatawag na yung mga court of women, yung Israel, merong kanya-kanya silang lugar dyan. But yung court of the Gentiles, outsider sila. Parang ito sa church, nandun lang po sila sa labas at hindi sila pwedeng pumasok dito o doon man lang sa gate. Actually, pagka inaral mo nga ito, tinitingnan ko, binivisualize ko, yung wall na, yung malalaking wall po yan, malaking pader parang may nakalagay doon, no entry to foreigners. Paano kung Gentiles tayo? At yan yung giniba ng Panginoong Jesucristo during His day. But hindi nila maunawaan. Now, panahon ni Paul, dito kasi sa Ephesians, napakarami nilang goddess, napakarami nilang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. One of the goddess ng Ephesians, alam niyo yung babae na maraming breast. And they were praying them, yung mga hindi nanganganak na babae, doon sila nananalangin lagi para magkaanak sila. One of the goddess nila yun, pero napakarami po mga sinasamba nila dito sa Ephesians. Kaya itong si Paul, nangaral siya rito tungkol sa reconciliation. And that reconciliation builds, makikita natin dito, yung galit at puot ng Diyos na wala yun, nagkaroon tayo ngayon ng tamang relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And that is the cross of Calvary. Noong araw hindi makapasok ang mga Gentiles. But during the day, the temple of Jesus Day, very simple po. Sinimplified ng Panginoon. Alam niyo, lahat kayo, makakalapit kayo ng personal sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Now, verse 15. Sa ibang salin, ang sabi rito, by setting aside in His flesh, meaning sa katawan ni Kristo Jesus, the law with its commands and regulations, His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two, thus making peace. Noong araw talaga, wala tayong kapayapaan, aminin natin. Sa pamamagitan ng katawan ni Kristo Jesus, di ba sabi niya doon sa bago siya ipako, sabi niya sa mga Pariseo, gibain ninyo yung templo. In 3 days, itatayo ko yan. Ang sabi ng mga Pariseo, di ba, 100 years tinayo ng mga ninuno namin yan. Sasabihin mo sa amin, 3 days, gigibain mo. And Jesus was talking about His body. Ito yung kanyang body, which is the temple. Hindi literal na building ang tinutukoy ni Panginoong Jesucristo, kundi yung kanyang katawan. Sinet aside niya yung sarili niyang katawan
Para lang yung mga law, mga commands, yung mga regulation, yung mga Israelita noon, sabi nga sa ibang salin, to abolish. To abolish. Now, ang tanong, Pastor, inabolish ba ang mga kautusan? Very clear lang, makikita natin, si Kristo Jesus po, ang inabolish niya yung mga moral values. Not just the law itself. Yung law, yung 10 Commandments, pag nakita natin dyan, halos lahat naman, di ba, nagtutulak ng pagmamahal, ng pag-ibig. Alam mo, sa ating mga mananampalataya, pagka mag-a-apply ka sa buhay mo na hindi maibigin, i-abolish mo yan. Kasi si Kristo, ang tinuro ni Kristo, love. Love na lang. Kung may nagagalit sa'yo, anong reaction mo? Di ba magagalit ka rin? Pero pagka si Kristo nananahan sa puso mo, kung galit yung kapwa mo, anong ibabalik mo? Di ba kabutihan pa rin? And that is love. Sa lahat ng aplikasyon ng buhay ng isang mananampalataya, dapat ang nananahan nangunguna lagi, naghahari sa atin, the supreme attitude and character ng isang mananampalataya ni Kristo Jesus ay love. Other than love, pagka sinala natin sa katuruan ni Kristo Jesus at hindi tama, hindi akma sa pag-ibig, hindi ba pagmahal, yung approach, yung apply natin, wag na lang. Salain natin. Filterize in the teachings of Jesus Christ, which is love, forgiveness, acceptance. Lahat po yan. Makikita nyo rito, He create in Himself one new humanity out of the two. Hindi na dadalawang ngayon. Ang sinasabi ni Paul, di ba sabi niya sa 1 Corinthians 5:17, ang sino mga nakapag-isa o kumilala kay Kristo Jesus, tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ay bagong nilalang na. Naboborn again ka. No? Ang ibig sabihin, yung old self mo, namatay yun. Yung lumang pagkatao mo, namatay yan. Dead. Now, ang sumibol ngayon, yung bagong pagkatao na galing kay Kristo Jesus, thus making peace with God. Tingnan nyo, ang isang mananampalataya, kapag ka kumilala kay Kristo Jesus, ang unang-unang mararanasan niya, kapayapaan. Bakit? Kapayapaan patungo sa Diyos Ama. Kasi pag may connection ka na ng peace, galing kay Kristo Jesus, meron kang kapayapaan sa Ama, the rest, may kapayapaan ka sa kapwa-tao mo. Sino dito ang may kapayapaan? Taas nga ang kamay. Sige po, taas yung kamay, huwag kayo maya. Di ba, ang sarap na may kapayapaan? Kahit sa kabila ng mga pagsubok natin sa buhay natin, may kapayapaan ka, kapatid. It's all because Jesus Christ Himself, ang sabi rito, ibinigay niya yung kanyang katawan para sa atin, para tayo ay magkaroon ng kapayapaan lang. To create, His purpose is to create in Himself. Kaya nga tayong lahat, kinreate tayo in workmanship. Ang sinasabi ni Paul sa verse 10, to do good things para mapapurihan ang ating Panginoong Kristo. Yan yung sinasabi ni Paul sa mga Ephesians, verse 16. And in one body, to reconcile both of them to God through the cross by which He put to death their hostility. Ang sabi ni Paul, alam niyo ba yung kamatayan ni Panginoong Kristo? Dinala niya yung galit at puot ng Diyos papunta sa inyo. Anong napalitan? Di ba peace? Kapayapaan? Reconciliation? Ang napakaganda kasi na dapat tayo ay nagiging bahagi tayo ng reconciliation. Hindi tayo nagiging bahagi ng pagkakawatak-watak. Remember na tayo yung mga lingkod ng Diyos. Dapat ang unang-unang aim natin, tayo ang nagagamit for peace. We are peacemaker. Not troublemaker. Yan dapat. Ang sinasabi ni Paul one body tayo, yes, to reconcile. Na-reconcile tayo sa pamamagitan lang ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa. It's all because Jesus, what He did on the cross of Calvary, yung kanyang kamatayan, dinala yung bigat ng kasalanan natin, kasama doon yung puot at galit ng Diyos Ama na nakapataw dapat sa atin. Because of the darkness, nalipat tayo ngayon dito sa kanyang anak, yung light of the world. And whoever believes in the light will never walk in darkness. Ang sabi niya sa John chapter 8, verse 1. Tama? Kapag ikaw ay sumusunod na kay Kristo Jesus, you obey Jesus Christ, you abide in Christ, ano pa makakamit natin? You are walking in the light. Nasa iyo ang liwanag because Jesus is the light of the world. Palakpakan natin si Kristo. Pakitingnan mo yung katabi mo kung maliwanag talaga, maliwalas ba yung mukha o ano. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba maliwalas? Oh. Now, ang turo pa ni Paul sa verse 17, naparito si Panginoong Kristo. Ang sabi niya, He came and preached peace to you, for me, who were far away, and peace to those who were near. Kasi nga, nagkakaroon na. Sa panahon natin, meron din naman ganyan, di ba? Ay naku, dikit ako kay pastor. Close kami ni pastor Ang sinasabi ni Paul, na parito ang Panginoong Kristo to preach peace. Kapayapaan ang daladala niya. Sa kanino? Sa mga taong walang relasyon. Malayo sa Kanya.
sa mga taong dikit sa akin. Dalawa, hindi lang niya sinabi malayo eh. Dalawa ang sinabi ni Paul dito. People who were far away and people who were near to make them peace. Napakaganda. O di dapat tayo rin bilang mga lingkod ng Diyos, dapat ang pinipreach natin kapayapaan. Hindi yung pag-aaway-away. And you know that the fact, this church belong to Christ. Pag belong to Christ tayo, kapayapaan lagi ang bitbit natin, dala natin sa pakikipagkapwa tao natin. Alam niyo yung magulong relasyon? Kung tayo ay nandoon, tayo ay nagiging kapayapaan din nila. And through the relationship with Jesus Christ, na ipipreach natin kapayapaan. Yan ang tinuturo ni Paul sa mga taga-Epeso. Verse 18. Okay, may drawing pang isa, papakita ko. Yes. Yung mga Hudyo kasi nung araw, ang setting ng mind nila, yung condition ng mind nila, sila yung malapit talaga. Samantala yung mga Gentile, wala silang promise ng Lord. Kaya yung Jerusalem, Judea, Samaria, nakita nyo, outside the covenant, yung Samaria, kaaway ang turing nila dyan. Parang sinasabi nila, kayo malayo kayo sa presensya ng Diyos. Wala kayong kapapangako ng Diyos na makakamtan ninyo, samantalang kami lang. Yun yung set ng mind nila. Parang mga mananampalataya, di ba? Kami lang maliligtas. Ang dami mga congregation, mga mananampalataya, ganyan. Sinasabi nila, kiniklaim na kami ang maliligtas. Di ba? Eh si Jesus dumating nga para sa lahat eh. To make peace. Kapayapaan ang bitbit ni Jesucristo. Eh bakit makikipagbangayan tayo? Eh ang gusto ng Lord, to make far and near, make one to have peace. Verse 18. Ito yung magandang pangako. For through Him, meaning kay Jesus Christ, we both have access to the Father by one Spirit. Nilagyan ko highlight yung access. Napakaganda sa ating mga mananampalataya. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, lamang talaga, bukod tangi talaga, nagkaroon ng bawat isa ng access and authority directly to God the Father and through the Son, Jesus Christ, alone. Nakita yung Trinity rito? Sa pamamagitan ng anak, nagkaroon tayo ng access directly. Noong panahon kasi ng lumang tipan, dadaan sila sa mga highest priest. Father, ito yung aking kasalanan. Titingnan ng Father, merong hindi pwede yan, palitan mo yan ng 3 tupa, no? Eh, paano kung wala kang pang-offering na ganun? Okay, sabi, maliit lang yung kasalanan ko, kalapati lang, 5 kalapati. Ganon, dumadaan sa mga pare, punong pare, para i-offer yung dugo, iwisik doon para maalis yung kasalanan nila. But here, sinasabi ni Paul, tayong lahat na kinilala si Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayong lahat, whether you are Gentiles, whether you are Jews, o kung sino ka pa man, o ano ka pa man, nabigyan ka ng access to God the Father and through the Spirit of God. Ngayon, nananahan sa ating mga puso, the Holy Spirit. Yun yung iniwan sa atin ni Kristo Jesus eh. Ang tatay at ang anak nandoon. Ngayon, meron tayong Holy Spirit na residing dito. Sabi ko kanina, lahat na nakipag-reconcile kay Jesus Christ, pinananahanan ng banal na Espiritu. Tapos yung mga congregation na iba, Pastor, kailangan natin ng prayer warrior. Prayer nga ba't makikipagdigmaan tayo? Prayer warrior. Masakit man marinig minsan yan, di ba? Ba't kailangan pa ang prayer warrior? Hindi, kailangan natin may intercessory. Kailangan pa ba ng intercessory? Ang linaw ng sinasabi dito. Lahat tayo, kayo mga kapatid na kumilala, tumanggap kay Kristo Jesus, you have a direct access to God the Father to pray over. But of course, hindi naman masama. Ako ba yung prayer ko mas effective kaysa sa prayer niya? Pastor, paki-pray over niya. Siguro kung minsan tinatamad lang ibang mananampalataya, kaya mahilig magpa-pray over. Pero ang linaw ng sinasabi ng salita ng Diyos, meron pa marami nag-i-speaking in tongues daw. No? Hindi naman tayo against, hindi ako against sa mga yan. Pero dito napakalinaw. Through your belief in Christ Jesus, lahat tayo may karapatan lumapit ng diretso ngayon. Sabi mo sa katabi mo, may pray over ka ba? Mamaya pagpe-pray kita. Right? Ang dami mga congregation, masyado lang hina-higher rank yung mga ganyan. Kailangan natin ng intercessory. Kailangan natin ng speaking in tongues. Kailangan natin ng ganito, ganoon. Bakit wala ka bang access? Ang linaw na sinasabi rito, kapatid. Kapag ka ikaw ay may tamang relasyon kay Kristo Jesus, you have the access and authority makipag-usap ng diretso sa Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Sino nagbigay ng authority? Ang pastor ba? Hindi. Ang sinasabi rito, ang relasyon natin sa Panginoong Jesucristo, yun yung nagbigay ng access sa atin. The next verse, 19.
Tingnan nyo, may consequence din naman yung ginawa ng Panginoong Kristo. Huwag natin babaliwalain yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Paul, consequently, may consequence yung ginawa ng Lord. Makakala nyo, namatay lang siya para ganun lang. Hindi po, may consequence yun. Anong nangyari? You are no longer foreigners and strangers. Kanina sinasabi sa previous verse, di ba? Yung mga taga-Efeso, hindi sila, foreigner sila, stranger sila, wala silang alam sa batas, and they have no hope in God. But this time, yung ginawa ni Kristo Jesus, pinaniwalaan mo, you are no longer foreigners and strangers. But, ang sabi, fellow citizens with God's people and also members of His household. Tingnan yun nangyari, napalitan tayo. Naging citizenship mo ngayon, heaven. Doon ka kabilang ngayon. Siyempre kung ano meron sa heaven, doon ka, di ba tayo mga Pilipino, pag nandito tayo sa bansang Pilipinas natin, we have all the privilege. Kasi nandito tayo, pag nang ibang bansa ka, wala kang privilege na katulad nandito sa Pilipinas. Yung privilege ng mga lokal, yung nandoon, sila lang yun. Now, kung ginawa ka ng Diyos na citizens of heaven or God's people, kung ano meron po ang Panginoong Kristo, meron din po tayo. Because yung lahat ay tagapagmana na kung anong meron ng ating Panginoong Kristo na namatay para sa ating lahat. What happened? And also members of His household. Sabi ko nga, pagka tayo humarap sa Panginoon, let's say long table tayo. At sasabihin sa'yo ng Panginoon, maupo ka dyan, anak, kasalo kitang kakain sa hapagkainan. Alam niyo, kahit anong kapansanan natin, yung mga sakit natin, di ba, pag pinaupo ka sa table, hanggang dito lang naman ang table eh. Lahat ng kapansanan natin natatakpan po. And so be it, the blood of Jesus, yung ginawa sa atin ng Panginoong Kristo, lahat ng kapansanan, kasakitan natin, natatakpan po lahat yan ng dugo ni Kristo Jesus. And that is the blood of Jesus, yung sinasabi natin. Maging lahat ng kasalanan mo, nilinis niya dahil sa kanyang dugo. And we become kapamilya tayo ng Diyos. We became members of His household. Hindi po tayo anak sa labas, mga kapatid. Hindi tayo adopted child lang. Kasi kung si Kristo Jesus bugtungan anak, lahat tayo, itinuring tayong anak din ng Diyos. Sino ang mga anak ng Diyos dito? Taas sa kamay. Yes, purihin ng Diyos. Palakpakan niyo yung sarili niyo that we became the child of God. Siyempre, pagka merong yung citizenship natin, kung ano merong pangako ang Diyos sa kanyang bugtungan anak, meron din po tayong lahat. Ang sino ang pinananahanan ng anak ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Ang sabi ni John, yung hindi pinananahanan, hindi nananahan yung banal na Espiritu sa puso niya, wala siyang buhay na walang hanggan. Ganun lang kadirekta yung sinabi ni John. But of course, tayong mga tumanggap, meron tayong buhay na walang hanggan. Verse 20, ito yung isang matibay na sinabi ni Paul sa mga taga-Ephesians. Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Isa si Paul dito na naging apostol niya. Ibig sabihin ni Paul dito, may drawing akong papakita, drawing. Ibig sabihin ni Paul dito, ang isang mananampalataya na hindi si Jesus ang cornerstone o yung pinaka-foundation, doon mo makikita, madedetermine mo yung stability ng mananampalataya and even yung karakter ng mananampalataya. Di ba tayo naman, sa tagal ng ating pananampalataya sa Panginoon Kristo, doon natin na-determine yung stability natin habang tayo yung journey of faith natin, right? Yung journey of faith mo, nagmamatured ka naman eh. Para kang pumapanik na hagdanan, hindi ka lagi nasa unang baitang. Usually, umahakbang ka pataas, hindi ka bumababa. And sabi rito, yung stability ng ating foundation, yung faith natin, doon na-determine yung karakter natin. Di ba si Paul din nagsabi, habang nagdadanas ka ng pagsubok, tumitibay yung stamina mo. At habang tumitibay yung stamina mo, nagtitiwala ka sa Diyos. At habang nagtitiwala ka, tumataas yung antas ng pananampalataya mo. Tayong lang lahat, nagtitiwala tayo sa mga asa-asawa natin, di ba? Right? Pero mas magandang pagkatiwalaan natin ang ating Panginoong Kristo. Siya yung cornerstone. Yung drawing, pag inalis niyo yung mga nasa ilalim na yon, magigiba yung pader na yon. Kaya minsan makikita nyo, tanggalin mo nga ito, nakabara na ito sa bahay. Pag tinanggal mo pala, doon pala nakasalalay lahat ng foundation, di giba yung bahay. Ganon din, kapag wala si Kristo sa buhay mo, kapatid, ang dali mong ma-destroy, ang dali mong magiba. Subalit kung si Kristo ang foundation natin, di ba? Dumaan ng bagyo, dumaan ng malakas na hangin, mananatiling nakatayo ka kasi yung foundation na yon si Kristo Jesus. Verse 21. Malapit na tayo. Sabi ni Paul, in Him, meaning kay Jesus Christ, in Jesus Christ,
the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Ilang taon na to, ilang libong taon na ipinangaral to, hanggang ngayon pinag-aaralan natin. Ang sinasabi ni Paul, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang daming mga naitayo, no? Mga building, not just only a literal building, sa atin din po, just like the prophets and the disciples. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Pwede tayong magtayo. We become a holy temple in the Lord. Kasi ito ang templo ng Diyos, yung buhay natin eh. Di ba sabi niya sa Korinto, sa mga taga-Korinto, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Kaya huwag ninyong bababuhin yung katawan. Because this is the temple pinananahanan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Eh bakit kung ano-ano ginagawa natin sa katawan natin? Eh ano nangyayari? May consequence. Nabababo yung katawan natin. And sinabi na ni Paul yung katawan ninyo ay templo ng Diyos. Pinananahanan. Ang nakatira dyan, ang banal na Espiritu. And we can rise, building. Sabi niya, sa pamamagitan po natin. And because that the Holy Spirit, may bunga naman talaga. Di ba? Bakit paano ka nakakapagtayo? Spiritual lang sinasabi ni Paul. Kapag nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu, di ba, ang sarap makahikayat ng tao. Ayan, si kapatid, mabait yan. Ayan, matulungin yan si kapatid. Ang tunay na relihiyoso, laging tinuturo ng Panginoon, tulungan niyo yung mga balo, tulungan niyo yung mga ulila. Katulad ko, balo, tulungan niyo ako, balo ako eh. Di ba? Yan yung tunay na relihiyoso, mga kapatid. Di ba? Pag yung babaliwalay may pangangailangan ng mga balo, just like in panahon ni Panginoong Jesucristo, ine-emphasize talaga nila na ang magandang relihiyon talaga, hindi yung faith. Tapos ang sama naman ng ugali mo. Talo pa nga tayo na hindi mananampalataya ni Kristo, matulungin, mabait, right? Sa labas, pag nakakita kayong tao na yon, kinakasihan din sila ng Panginoon, ha? It doesn't mean wala silang Diyos, wala silang pagkakilala sa Diyos. Kaya nila nagagawa yun kasi kilala nila ang Diyos. Kung anong kalooban ng Diyos, yun ang ginagawa nila. And so be it, tayo mga mananampalataya, dapat doble pa nga ang ginagawa natin. That's why in Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Kung gusto natin lahat dito tayo, we have one mind, one heart, one spirit. Ang makakamit nating lahat ay unity. And it starts with our humble heart. Kapag ang bawat isa sa atin mayroong mababang loob, makakamit natin talaga yung unity ng pagkakaisa. Because we have one spirit, and that spirit comes from the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. The last verse I will share to you, ang sabi ni Paul, and in Him, you too, yan, tayo yun, are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Dito po talaga nanahan. Lagi ko sinasabi, ano ba ang estado ng banal na Espiritu sa puso mo, kapatid, sa buhay mo? Is it the Holy Spirit a visitor? Bisita lang ba siya? Visitor, pasok ka. Di ba pag sa bahay natin, pasok po kayo. Upo kayo dyan. Ipaghahain ko yan, mami, merienda. Di ba? Saan po ba ang CR ninyo? Sasabihin ng bisita, doon po. Tuloy kayo doon. Right? Hanggat hindi mo siya tinuturo, pinahintulutan pumasok, hindi siya pupunta ron. Ay, yung mga kwarto natin, hindi natin papapasukin basta-basta yan, dahil visitor lang. Now, dito, ang sinasabi, indwelling, ang sinasabi dito dapat residente ang banal na Espiritu. Si Jesus, residente rito. Hindi siya visitor. Pagka residente siya, meron siyang authority to open all the doors na meron tayo sa buhay natin. Kaya kung meron tayong mga nakapadlock pa, nakalak pa na pintuan, pabuksan natin kay Panginoong Jesucristo. Pagka pinabuksan natin yan, malaya siya makakilos. And then that peace na sinasabi ni Paul dito, makakamtan nating lahat. Alam niyo, ang isang tao may kapayapaan, naku, napakaganda ng buhay, sa totoo lang. Kahit na hindi ka marangya, kahit na ang buhay mo ay in the middle lang, o sabihin natin na nandoon ka lang sa isang kahig santo ka, pero may kapayapaan, talo tayo yan, mga mayayaman na wala silang kapayapaan. Pero ang taong may kapayapaan, indwelling siya sa Espiritu ng Diyos, totoo, talagang nananahan sa kanya yung banal na Espiritu. Otherwise, wala kang kapayapaan na makakamtan. Ibabalik ko yung kaninang tanong, yung umpisang tanong. Ano ngayon yung bagong buhay natin? Nakaugnay tayo kay Kristo Jesus. Anong ibig sabihin niya ng personal sa buhay mo, kapatid? Bakit kailangan natin malaman? Bakit kailangan natin ibahagi? To taking care, to know. Oo nga, ang daming nabago sa buhay ko nung nakilala ko si Panginoong Jesucristo. The only thing that we can do, mga kapatid, kilalanin natin
Tanggapin natin kung ano yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. That is intended for you and for me. Now, kung natanggap mo na si Kristo Jesus, praise God. Ang nangyayari ngayon sa iyo, benefits na lang po yan. Now, kung hindi mo pa tinatanggap si Panginoong Kristo, aba, ang ganda-ganda ng ini-offer sa iyo ng Panginoon. Kapatid, and this is the time na pwede mong papasukin sa puso mo ang Panginoong Kristo. That's why masasabi mo ngayon, oo nga may bago akong buhay na galing kay Kristo Jesus. Mga kapatid, yung buhay natin ngayon, hindi na sa atin yan. Yung buhay na ginagamit natin ngayon, kay Kristo Jesus yan. Kaya pagyamanin natin, alagaan natin yung buhay natin because that life belongs to Christ, that He is the Holy Spirit itself, nagbibigay sa atin ng magandang masaganang buhay, pangalagaan po natin. In Christ, kay Kristo Jesus, ang Diyos daw ay nananahan sa mga taong nakipag-isa, nakipagkasundo. Otherwise, kung di mo tinanggap si Panginoong Kristo, wala kang reconciliation, wala kang kapayapaan with the peace with God. Hindi mo makakamtan yung kapayapaan. Ito yung formerly estado ng mga Gentiles. Pag tinignan nyo, formerly, separate sila kay Kristo Jesus. Walang pagkakilala kay Kristo Jesus. Baka akala lang nila, kilala nila ang Diyos. Pero ang totoo, separate sila kay Kristo Jesus. Excluded sila from the covenant, without hope and without God. But ang sabi niya ngayon, sabi ni Paul, brought near, fellow citizens, members of the family, joined together in God's temple. Na pag-isa tayo ni Kristo Jesus because the Holy Spirit reside in you, reside in me, yan yung nagbuklod sa atin. That's why we became a family of God, as citizens of heaven. Tayo pong lahat ay manalangin. Sige nga po, sino po rito ang hindi pa tinanggap si Panginoong Kristo ng personal sa buhay niya? Sige po, yuko kayo, huwag niyo intindihin yung katabi niyo. Magtaas nga po kayo ng kamay. Sino po dito? Gusto mong tanggapin si Panginoong Kristo, this is the right time, kapatid. Papasukin mo siya sa puso mo. Sige, huwag ka mahiya. Taas mo lang. Sige. I will pray, Father, we thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon, kung sa mga sandaling ito. At sa lugar na ito, dito mo inihayag ang kabutihang loob mo, kagandahang loob mo. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Sa kabila ng aking kasalanang nagawa, patuloy